Yo, what's up guys? Kalye Politika nga pala ngayon guys. So pag-uusapan natin ang usapan sa kalye about sa impeachment complaint ng Akbayan Party List. No? So hihimay-himayin natin to guys. Parang may konektado to eh. Naalala nyo yung leak message ni BBM na wag nang ituloy ng Congress ang impeachment kasi hindi naman importante raw si BP Sara. This week lang yon. And then ngayon, no, mayroon nang nag-file ng impeachment complaint, no, Akbayan Party List. No. So nagsalita na rin si former Senator De Lima na Junel. Nagsalita na rin about sa impeachable offense ni Sara Duterte. So binirek down na kung ano-ano 'yon. So, anong reaction ko rito? So, ngayon guys, malinaw na nakonektado ang lahat. No? Mula nang nagbigay si BBM ng leak na message sa mga congressman, natigilan na ang pagproseso ng impeachment case or complaint kay BP Sara at hindi naman daw importante. Tapos ngayon, biglang lumabas yung impeachment complaint na Akbayan Party List, no, kay BP Sara. So, sa tingin ko guys, talagang nagsasanib na ang dilawan pati ang mga BBM administration. Pero ang tanong dito guys, question mark. Maniniwala ba kayo na ang mga aktivista, komunista at dilawan, no, nakipag-alyansa kay BBM? No. Hindi totoo yan. No? Kala ni BBM, ni Romualdez, magiging safe si BBM pag na-impeach na si BP Sara. Hindi nila alam, inuuna lang ng mga dilawan, komunista, aktivista si BP Sara para ma-impeach si Bongbong Marcos. Alam nyo ang dilawan, komunista, aktivista, kaya nabuo yan dahil kay Marcos Sr. No? So, ayun talaga yan. So, may hatred sila sa Marcos, lalo na kay Bongbong. So, hindi ako naniniwala na magiging okay sila. No? Yung unity team nga eh. Pangako ni Bongbong na unity eh. Ano nangyari sa unity team? Wala. Diba? Nabudol tayo. No? So, ganito yan guys. Be-breakdown ko lang para sa mga loyalista dyan, BBM supporters, no? Kaya nila inuuna si BP Sara. Ganito yan. Kasi, pag inuuna lang i-impeach, mag-file ng impeachment complaint kay BBM, magiging presidente si BP Sara. Ayaw nilang mangyari yon. Kaya hindi kayo nagtataka guys. Ang aktivista, ang komunista dilawan, hindi nagpa-file ng impeachment case kay Marcos. Kahit alam nilang hindi uusad yon, magpapasa pa rin sila guys eh. Magpa-file pa rin sila eh. Kasi nasa dugo na nila yung guys. Pag Marcos talaga, nasa dugo na nila yan. No, ng mga dilaw komista na pababaksakin yan. Pero ba't hindi pinababaksak? Kasi nga ang makikinabang Duterte pa rin. No, kaya hanggang si BP Sara ay BP, si Marcos safe na safe yan. Matatapos niya termino niya. Pero once na ma-impeach si Sara nung wala talagang dahilan, talagang politika lang. And then si PRD is tawag rito, PRD ay inaresto ng ICC na walang jurisdiction tayo. Pwede yan guys Sa opinion ko lang guys pwedeng matrigger dyan yung PP. No, yung people power. No. So ayan 2 trigger points diyan guys. Ngayon guys, kami mga DDS, no, peaceful rally, prayer rally lang. Hindi katulad ng mga aktivista na marahas. No. Kasi PRD, both si PRD at BP Sara, ang gusto nila guys, tahimik lang. Ayaw lang gumulo ang bayan. No? So, pag ito talaga na-trigger guys, pag ito talaga natuloy guys, impeachment case, na-impeach si Sara, hindi na ako magtataka kung bakit, hindi na ako magtataka na lalabas sa mga tao sa kanilang tahanan, magtipon-tipon nationwide, pati buong mundo, worldwide, no, para iprotesta yan. No? So, malinaw sa lahat guys na ginagamit ni Romualdez na
ang mga komunista, no? Or nagsanib sila ngayon, pero pare silang pare silang may hidden intentions silang dalawa eh. So kinakalaban nila muna si Duterte kasi alam nila 2028 si VP Sara ang mabigat na makakalaban nila. No. So ngayon guys, sino ba ang nangunguna sa presidential election 2028? Rapi Tulfo, Sara Duterte, tas the rest sino pa. No. So sa tingin ko guys, no, kung ang Tulfo ay bababa na sa kanilang sa kanilang pagiging astig matapang guys, no, kakalabanin nila mga Duterte na rin. Guys, kung sila ay nilamon na rin ng sistema ng politika. Pero kung sila yung kilala pa rin na Tulfo natin na matuwid, guys, pinaglalaban ng tama, no? Tapos sinisita kung sino yung mga mali. Tama yun, sitayin nila sa VP Sara. Sige, ganyan. Pero dapat alam nila, lalo na si Congressman Erwin Tulfo, na, no, dapat dapat alam niya kasi journalist siya, alam niya na may mali talaga sa Kongreso. No? So, malalaman natin guys kung kung ang Tulfo ba sadya ng papanig sa BBM administration, sa mga dilawan. No? So, hindi pa natin, masyado pang maaga para pag-usapan yan. Pero naalala ko yung sinabi ni Rapi Tulfo dati, na, kasi dati, lumalabas ng pangalan niya sa presidential election, sabi niya, wag niyo isama pangalan ko dyan. Which is sa lahat ng mga Tulfo, no, medyo si Rapi, medyo hindi siya umaano sa hindi siya nakikialam sa mga issue, no. Pero si Erwin Tulfo nagsalita na sa Congress about kay VP Sara, tapos parang pinipavor niya si Romualdez, which is sa mga DDS supporters, parang nagtatanim ng galit. Gawa nga ng dati, alam nila supporters yung Tulfo supporters din ng mga DDS, lalo na PRD. Pero mukhang ang tingin namin, mga DDS, mga active Duterte supporters, na mukhang nag-iiba na Tulfo. Hindi na yung katulad ng dati na nakilala natin na matuwid. Kasi expected natin after ng presidente ni PRD, ni VP Sara Duterte, kasi expected natin Tulfo, no, magbibet tayo sa Tulfo Pero dahil ngayon nagiging malabo ang Tulfo na, gawa nga ng pumapanig sila sa administration, dapat sila nasa gitna lang sila Kaya hindi mo maiwasan ng mga taong bayan na nag-iisip, baka kinain na ng sistema ang mga Tulfo. Pero in fairness naman kay Senator Rapi Tulfo, no, medyo siya, lahat kinakalaban. So nasa gitna lang siya, hindi siya kumakampi rito, hindi siya kinakalaban niya pag mali, pag tama naman nag-agree siya. No, sana ganoon din si Congressman Erwin Tulfo. Pero anyway guys, maaga pa para malaman kung saan talaga ang mga Tulfo. No, kung sila ba yung dati, gitna lang sila, hindi nila kailangan mamili. Administrasyon kami, Duterte kami, hindi sa gitna lang sila guys. Okay lang 'yon. No, wag lang talaga yung talagang papanig sa ganito. Alam naman natin na may corruption. No, dapat sila mag-expose yan Nasa Kongreso sila, dapat si Erwin Inaasa natin si Erwin Tulfo mag-express kung meron naman talagang corruption sa Congress. Sa kanya natin malalaman. Si Rapi Tulfo sa Senado, siya naman yung tagapagbantay natin doon. Kung may corruption o may anomalya, siya naman yung tagapagsalita natin. No, sana lang panawagan ko sa mga Tulfo, sir. Sana doon pa rin kayo sa dati. No? Nung kayo sa pinapaboran niyo yung tama, inaano niyo yung mali. No? So medyo maaga pa naman para pagdudahan ng intensyon ng mga Tulfo. Pero anyway, saludo pa rin naman ako kay Senator Rapi Tulfo kasi wala siya talagang kinikilingan. So medyo kaya na-disappoint lang kami mga DDS kay Erwin Tulfo. No, yun lang guys. So impeachment kay Sara Duterte, hula ko, hindi yan magpo-proceed. Guys, no, magiging lang, paninira lang pero the rest hindi talaga magpo-proceed dyan. So tandaan nyo, malapit na election. No? So hihina na ang BBM administration So bali wala na yan siguro. Sa tingin ko lang Or else PP yan. Thank you guys, Kali Politika. God bless.